Isa na namang magandang araw po para sa atin mga kaibigan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Purihin at pasalamatan po natin siya sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa ating pong lingguhang Adult Sabbath School Lesson na nakasentro po sa pakikipagkaibigan para sa Diyos. Mga kaibigan, tayo ngayon ay nasa lesson number 2 na sa ating pong series na naman na pag-aaral. At ito ay may pamagat na kaakit-akit na mga saksi, ang kapangyarihan ng personal na patotoo. Mga kaibigan, bago po kami magpatuloy, ay nais po namin muli kayong imbitahan na ang ito pong video ito ay mapapanood po ninyo sa ating pong mga social media platform, sa ating pong Facebook account at sa ating pong YouTube channel. At nagpapasalamat po kami sa patuloy po ninyong pagsubaybay, sa padami na nagsishare po nito. At amin pong panalangin na sana kayo ay nabibless, kayo ay pinagpapala ng ating pong patuloy na pag-aaral sa ating pong lingguhang Adult Sabbath School Lesson. Mga kaibigan, ngayon po ay muli po nating makakasama si Pastor Renante Bareha sa pagpapatuloy po at paghimay ng mga isyu tungkol po sa napakaganda at interesting na topic na ating pong pag-uusapan sa linggong ito. At sapagkat ito pong lesson na ito ay napakahalaga at nais ko lamang pong unahin na basahin ang mga pangbukas na kaisipan ng ating pag-aaral. Dito po ay walang kakaibang kapangyarihan sa isang personal na patotoo kapag ang ating mga puso ay pinainit ng pag-ibig ni Kristo at tayo ay binago ng kanyang biyaya. Meron tayong isang bagay na mahalaga upang sabihin tungkol sa kanya. Ito ay isang bagay upang ibahagi ang ginawa ni Jesus para sa ibang tao. Ito ay para sa bahagi na kung ano ang nagawa niya para sa atin na personal. Ito po ang susing isipan na ating pong pag-uusapan. Pero bago po yan, Pastor, tayo muna ay sumandaling manalangin upang samahan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa pag-aaral po sa linggong ito. Tayo manalangin, dakila at mapagpala naming Diyos, ngayon pong araw na ito muli naming ipinagkakaloob sa inyo ang aming mga sarili. Kumikilala kami sa inyo bilang Diyos na pinanggagalingan ng karunungan. Amen. Patnubayan kami ng inyong banal na kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang inyong banal na salita at ito'y maging pagpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon mga kaibigan ay muli pong napatutunayan natin na kasama natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sapagkat pinasimulan po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Tulad po ng dati nating ginagawa, tayo ay magkakaroon lamang ng tatlong issue na pag-uusapan. Una po ay dadaanan sa ating lesson ang usapin tungkol sa para kanino tayo magsasaksi. Pangalawa, sasagutin po natin mga kaibigan ang tanong na paano maging kapanipaniwalang saksi ni Kristo? Napakahalaga po nito. At ang pangatlo ay ano ang simple subalit epektibong paraan ng pagsasaksi? Yan, Pastor, ang napakagandang mga bagay na ating dadaanan sa ating pong lesson dahil na-establish natin na mahalaga na tayo ay magsaksi ng mga nakaraan pong pag-aaral. Ngayon, Pastor, para kanino tayo nagsasaksi? Bakit nga naman natin ito ginagawa? Para kanino tayo magsasaksi? Okay. Sinasabi sa atin sa Isaiah 43 verse 10, Ganito po ang pagkasabi sa Isaiah 43 verse 10, Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at iyong maunawaan na ako nga. Ayun. Sinasabi diyan sa atin sa sulat ni Propeta Isaiah na ang mananampalataya ng Panginoon ay magsasaksi para sa kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. May binabanggit diyan sa Acts 1 verse 8, babasahin ko, Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Sinasabi sa atin diyan ni Kristo na tayo ay magsasaksi para sa ating Panginoon. So ang pagsasaksi ay hindi kailanman itutungkol sa atin. Hindi dahil sa kung sino tayo, kung ano ang mga magagandang nagawa natin, kundi magsasaksi tayo patungkol sa ating Panginoon. Ito'y palaging patungkol sa Kanya, mga kaibigan, kapatid. Tandaan natin yan. Siya ang Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan, nagpapagaling sa ating mga karamdaman, nagkukorona sa ating mga maibigang kabutihan, at bumubusog sa ating ng mga mabubuting bagay. So ang pagsasaksi, ito ay simpleng pagbabahagi ng kwento ng Kanyang kamanghang-manghang biyaya para sa atin.
Ayun. May binabanggit pa dyan sa writings ni Ellen White. Sabi niya, ang bunga ng pagbubuhos ng Espiritu sa araw ng Pentecostes ay ang magandang balita ng isang nabuhay na tagapagligtas. Ito ay dinala hanggang sa sukdulang mga hangganan ng pinaninirahan ng mundo. Ang mga puso ng mga disipulo ay naipon ng isang kabutihang loob na napuno, napakalalim hanggang ngayon na hinimok silang pumunta sa mga dulo ng mundo. So, sila ay nagsaksi para sa Panginoon. Yun ang ating ipinaglilingkod dito, Pastor, ay bilang para bagang may connection doon sa mga una nating na-discuss na ang motivation ng ating pagsaksi ay ang pag-ibig. Yeah. At yun ay eksakto ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pastor, ano yung ibig sabihin nung tayo ay nagsasaksi? Maaaring maitanong ng ating mga taga-subaybay, bakit naman ako magsaksi? Ito ba'y na aking nakita o naramdaman? Ano yung pundasyon nito? Kailangan ba muna bago ako magsaksi, ako ay makaramdam ng pag-ibig o ako ay makaranas ng napakahalagang pag-ibig na ito na galing sa ating Panginoon? Napakahalaga na sa ating pagsasaksi, para ito'y maging epektibo, naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, naranasan mo ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, at sa ganito ay ito ang magtutulak sa iyo na ito'y ibahagi sa iba kasi meron itong malaking nagawa sa iyong buhay. Amen. At yung malaking nagawa na ito sa iyong buhay ay nais mong ibahagi sa iba para maranasan din nila kung ano ang naranasan mo na pag-ibig ng Diyos, papatawad ng Diyos, at kung paano gumawa ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Sa makatuwid, Pastor, hindi naman pala kinakailangan na si Kristo na ating ipinahahayag ay makita natin ng personal. Paano natin, Pastor, makita ng personal ang ating Panginoong Jesucristo ngayon na wala na raman siya dito? At paano natin siya maipahayag ng epektibo na para bagang nakita natin at naramdaman natin yon? Okay. Ang mga alagad nung panahon, sila ay tumanggap ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sa pagtanggap nila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sabi sa Acts 1 verse 8, hindi lang para sila ay bigyang power to witness, kundi para mabago ang kanilang buhay na sa pamumuhay nila araw-araw, makikita ang wangis ng ating Amen. Panginoong si Jesus. Ayun, napakaganda mga kaibigan. Ano po? Kaya hindi pala rason, Pastor, na tayo ay hindi makapagsaksi dahil hindi na natin nakita ang ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, nandito tayo sa pangalawang napakahalagang tanong na ating pong sinasagot dito po sa ating pag-aaral. Papaano magiging kapanipaniwalang saksi ni Kristo? Ay meron namang, Pastor, na saksi na bulaan, ano? Oo. At merong saksi na hindi tama ang sinasabi. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung tamang pagsasaksi. Paano po tayo magiging kapanipaniwalang saksi ni Kristo? Tingnan natin ang sinasabi sa Mark 5:17 to 19. Merong isang pangyayari dyan tungkol sa mga lalaki na inalihan ng masamang espiritu at merong malaking nangyaring changes sa kanilang buhay nung sila ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi sa Mark 17, sila'y nagpasimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan at habang lumululan siya sa daong ay ipinamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan ka niya. Siya yumao ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanyang ginawa ni Jesus at nangagtaka ang lahat ng mga tao. Itong mga lalaking ito na dumanas o nakaranas ng kapangyarihan ni Kristo na sila ay pinagaling, sila ay sinaniban ng masamang espiritu at pinaalis ni Kristo ang mga masasamang espiritong yaon, naranasan nila kung paano nabago ng Diyos ang kanilang mga buhay. At sa ganitong paraan, ayaw na nilang humiwalay sa Panginoon. Gusto nilang sumama sa Panginoon kasi sa Panginoon, naramdaman nila na sila ay ligtas. Amen. Kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, ramdam mo na sa kamay ng Panginoon, ikaw ay ligtas. At ayaw na nilang umalis doon. Pero dito, kung titingnan mo, hindi sila pinayagan ng Panginoon na sila ay sumama. Sabi, umuwi kayo sa inyong tahanan,
sa inyong sangbahayan at sabihin ninyo sa inyong kapamilya, sa inyong kakilala, sa inyong kaibigan kung ano ang mga dakilang bagay na nagawa ng Panginoon sa inyo. Sa ganitong tanawin, naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos na bago ang kanilang buhay, sa ganung paraan ng kanilang pagsasaksi, magiging epektibo silang saksi ng Panginoon sapagkat nabago Amen. ng kapangyarihan, ng biyaya ng Diyos ang kanilang mga buhay. Kaya yun ay mahalaga, Pastor, yung ganong uri kasi na itanong natin kanina, no, na tayo magiging kapanipaniwala lamang kapag ka talagang nabago ng ating Panginoong Diyos ang buhay ng isang saksi. Sa makatuwid, Pastor, kung hindi nabago ang buhay ng isang tao, talagang hindi kapanipaniwala yung kanyang pagsasaksi. Mahirap kasi kung magsalita tayo tapos hindi nakita sa buhay, mahirap tayong paniwalaan ng mga tao. Mahirap. Kaya mahalaga po na ito ang ating binibigay sa kanila sapagkat ang pagsasaksi ay isang napakahalagang pangyayari at isang bagay na dapat natin pong pagtuunan ng pansin sa bagay na ito. Pastor, halimbawa, ang isang pagsasaksi ay sa isang tao na hindi naman nabago ang kanyang buhay, ito ba ay may mga sign or makikilala ba ng isang tao na ang saksing ito ay hindi naman kapanipaniwala? Ibig sabihin, bagamat siya ay nagsasalita ng mga bagay tungkol sa ating Panginoon. Sapagkat ngayong mga panahon ay mayroong mga bulaang propeta, may mga bulaang mga saksi at hindi rin naman malayo na magkaroon ng bulaang saksi. Yung bang saksi na hindi nabago ang kanyang buhay pero nagsasalita ng tungkol sa ating Panginoong Diyos, tungkol sa Biblia ay magiging epektibo rin kaya? Maring sa pagtingin ng tao, yung ginagawa niya kapanipaniwala, Sir Gerald. Pero sa harapan ng Panginoon, maring hindi katanggap-tanggap yun. Hindi tayo naging totoo sa ating sinasabi dahil iba ang buhay natin sa publiko sa buhay natin sa pribado. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, dapat yun ang ating sabihin. Halimbawa, sabi doon sa 1 Juan 2:4, ang sinumang nagsasabing nakikilala ako, sabi ng Diyos. Subalit hindi sumusunod sa aking mga utos, ang gayon ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So magiging sinungaling na saksi tayo na sinasabi natin ang totoo sa salita pero hindi naman nakikita sa ating mga gawa. Sa ganung paraan, hindi tayo nagiging kaakit-akit na saksi ng atin pong Panginoon. Ang gusto ng Diyos, maging kaakit-akit tayong saksi, nagsasabi tayo kung ano ang kalooban ng Diyos, at the same time ay nakikita natin sa buhay natin ang kalooban ng Diyos. Nakikita ng mga tao na ating pinagsasaksihan. Ang mga nabagong buhay ng tao dahil sa biyaya ni Jesus, hindi rin ito sila maaring manahimik. Talagang sila ay magsasalita para sa Panginoon. Sabi sa Acts 4:13, Sir Gerald, pakibasa sa karanasan niya ni Pedro at ni Juan. Nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan, at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. O sila nagsasaksi para sa Panginoon, mga karaniwang mga tao. Mga taong naranasan kung paano sila binago ng Panginoon. Halimbawa, dyan si Pedro. Dati isa siyang maingay na tao, nabago ng biyaya ng Diyos. Si Santiago at si Juan, mga tawag sa kanila anak ng kulog, na nahirapang kontrolin ang kanilang mga init ng ulo, ay nabago sila ng biyaya ng Diyos. Si Tomas, na isang magdududa, ay nabago ng biyaya ng Diyos. So, ang mga alagad at kaanib ng unang iglesia ay may kanya-kanyang maikikwento at hindi nila ito kayang itago. Hindi sila kayang manahimik. Sila'y naging matapat at matapang na saksi ni Kristo. Yung katapangan na sabi ni Jesus Christ na be wise as a serpent, but be gentle as a dove. Amen. Mahalaga ito, Pastor. Magandang punto yung nabanggit mo po kanina na kapag ang isang tao ay nabago, na-encounter niya, ibig sabihin na-encounter niya ang ating Panginoon, siya ay naging saksi ng kabutihan ng ating Panginoon, hindi pala, Pastor, nagiging, kumbaga, hindi na itatago. Talagang gusto nilang lumabas. Meron silang excitement. At yung excitement na yon, ang kanilang motivation, ay sapagkat sila ay nabago ng ating Panginoon. May pagkakataon ba, Pastor, na pwedeng ang isang tao ay nabago pero ayaw lumabas, ayaw ipahayag yung pabalita? Mahirap yon. Kasi
once na nakaramdam ka ng ibang impact nung Pagbabago. gospel ng ebanghelyo, naranasan mong kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ikaw talaga ay knowingly and unknowingly ikaw ay nagsasaksi sa iba. Bagamat minsan hindi tayo nagsasalita, pero yung buhay mo na nakikita ng iba, yun ang isang napakagandang paraan ng pagsasaksi. Lalo na kung magsasalita ka. Amen. Lalo kung magsasalita ka. Yun sa karanasang ito ng mga apostol, ng mga alagad, sa Steps of Christ, si Ellen White may binabanggit, sabi, hindi magtatagal sa isang lumalapit kay Kristo ay ipanganganak sa kanyang puso ang isang pagnanasa na ipaalam sa iba kung anong pinakamamahal na pakikipagkaibigan ang nasumpungan niya kay Jesus. Amen. Kaya nga hindi maaring manahimik. Oo. Talagang tutubo doon sa kanyang puso ang desire na magsaksi sa ating Panginoong Jesus. Ang nagliligtas at nagpapabanal na katotohanan na hindi ito mapapanatili sa kanyang puso. May sinasabi si Jeremiah sa kanyang experience, Jeremiah 20 verse 9. Pakibasa, Sir Gerald. Sabi po rito, at kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakukulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa kakapigil dito at hindi ko makaya. Aba, Gusto niyang pigilin, no? Mhm. Yung message ng Panginoon, ayaw niyang ibigay. Mhm. Ayaw naman makinig ng mga tao, pero ito'y nag-aalab doon sa kanyang puso. So, sabi niya, pagod na ako na ito'y pigilin. Kailangan ito ay pagkaloob ayon sa utos ng Panginoon. Ayun, napakaganda po niyan, mga kaibigan. Ano po? Pero Pastor, bigyan natin ng diin na yung paraan ng pagsasaksi ay hindi lamang nakikita sa pagsasalita ng tao, sa formal na pag-Bible study. Bagkus nabanggit niyo kanina na ito rin ay nagre-replika sa kanyang uri ng buhay na meron siya. Sapagkat sabi nga na yung uri ng buhay na meron tayo ay talagang mas epektibong paraan ng pagsasaksi. Pero hindi natin binibigyan ng o dinidiscredit yung pagsasalita dahil napakahalaga no, nabanggit natin ng mga nakaraan na panahon. Pero dito, Pastor, nakita natin na yung burning desire ng isang taong na bago ay talagang hindi mapipigil, lalabas at lalabas po ito. Right. Ngayon po ay dito tayo sa pangatlo at ito ay napakahalaga. Huling punto, mga kaibigan, ng ating pag-aaral. Ano ang simple, subalit epektibo at makapangyarihang paraan ng pagsaksi? Ito, Pastor, mahalaga. Ano po? Sapagkat kahit na alam natin yung mga bagay-bagay tungkol sa pagsasaksi, pero pag hindi natin alam yung simple lamang at ito'y epektibo, ngunit makapangyarihan na paraan ng pagsaksi, medyo may problema tayo. Bigyan natin sila, Pastor, ng mga pagpapakahulugan sa mga bagay po na ito. Ito'y isang simple, subalit malaki ang magagawa sa buhay ng tao na nakakita at nakakarinig sa iyo. Ito'y tungkol sa pagbabahagi ng ating mga patotoo, yung ating mga karanasan. Tingnan natin ang halimbawa na ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang patotoo, yung kanyang conversion story sa harapan ni Haring Agripa. Yan ay nakarecord sa mga gawa. Kapitulo 26, magsimula tayo ng talatang 12. Pakibasa, Sir Gerald. Kaya't naglakbay ako patungo sa Damasco at taglay ang otoridad na pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghalian, o hari, ay nakita ko sa daan ang isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa sa araw, na nagniningning sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko. Nang bumagsak kaming lahat, sa verse 14 po, sa lupa ay narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit ako inuusig mo? Magkakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. At sinabi ko, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Subalit bumangon ka, at ikaw ay tumindig, sapagkat sa layuning ito, nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil. Nasa kanila'y isinusugo kita
upang buksan ang kanilang mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ang isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sa verse 19, pagkalipas noon, O Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain. Sa verse 20, kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain, sa Judea at sa mga hintel na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naaangkop sa pagsisisi. Ayon. Ayan. Si Apostol Pablo ay tumindig bilang isang preso sa harapan ni Haring Agripa. Dito, sa binasa natin, siya ay tuwirang nagsalita sa hari. Ibinigay ni Pablo ang sarili niyang patutuo at nagsasalita siya tungkol sa kanyang buhay, hindi lamang bilang taga-usig o ng mga taga-sunod ng ating Panginoon Hesus, kundi pagkatapos, nakita niya yung conversion, ipinahayag niya yung kanyang conversion story nung ma-encounter niya ang ating Panginoon. So, diyan, sa paraan ng patutuo ni Apostol Pablo sa harap ni Haring Agripa, ipinakita niya kung ano ang buhay niya noon, ano ang buhay niya ngayon, at ano ang kanyang mga inaasahan sa darating bunga ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi sa Wednesday lesson natin, ang pagbabahagi ng ating pananampalataya, ito'y isang laging masiglang karanasan. Amen. Ito'y pagkukwento ng nagawa ni Kristo para sa atin ng nakaraan. Ano ang ginagawa niya sa ating buhay sa kasalukuyan, at ano ang isa sa katuparan niya para sa atin sa kinabukasan. Alam nyo, si Pablo, nagpatotoo sa harap ng Haring Agripa, itong tatlong bagay na ito ang kanyang sinabi. At alam nyo, napakalaking epekto nito sa buhay ng hari. Basahin natin ang sunod na talata. Ganito po ang pagkasabi sa verse 27, Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. Ngunit sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw, kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon at maging sa katulad ko man maliban sa mga tanikalang ito. Pagkatapos ay tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernes, at ang mga nakaupong kasama nila. At nang sila'y nakalayo, ay sinabi nila sa isa't isa, ang taong ito ay walang anumang ginagawa na marapat sa kamatayan o sa tanikala. Sinabi ni Agripa kay Festo, ang taong ito ay maaari na sanang palayain kung hindi siya dumulog kay Cesar. Okay. Ayan. Pansinin natin, ang pinagsasaksihan ni Apostol Pablo ay hindi mga ordinaryong mga tao. Ito'y royal, nasa royal blood. Isang hari. At yung hari may mga kasama pang iba sa kanyang palasyo. Habang si Apostol Pablo ay nagpapatotoo. At sabi ni Haring Agripa, sa mga salita mo Pablo ay muntik na ako maging isang Kristiyano. Malapit na akong mahikayat. At yung ibang mga nakinig, nung wala na sila sa harapan ni Apostol Pablo, nag-usap-usap sila na si Apostol Pablo ay isang taong matuwid at hindi karapat-dapat sa kamatayan. Dito makikita natin na yung simpleng patutuo ni Apostol Pablo, wala doong malalim na mga teolohiya na ginamit, kundi kung ano ang kwento ng kanyang buhay bago niya nakilala ang Panginoon, ano ang kwento ng buhay niya nung makilala niya ang Panginoon, at meron itong epekto sa puso ng mga tao na nakikinig. Ano ang sabi sa Acts of the Apostles, page 31? Alam ng tagapagligtas na walang argumento, gaano man kaluhikal, ang makapagpapatunaw sa matitigas na puso o makakapasok sa balat ng kamunduhan at pagkamakasarili. No? Alam niyang kailangang matanggap ng kanyang mga alagad ang makalangit na pagkakaloob ng Ebanghelyo ay maging epektibo lamang hanggat ito'y ipinahayag ng mga pusong napainit at labing napagaling
na magsalita sa pamagitan ng isang buhay na kaalaman tungkol sa kanya na siyang daan, katotohanan at buhay. So, ganon kaganda ang simpleng pagpapatotoo. Simple pero epektibo at makapangyarihan. Ayun, napakaganda nito, Pastor, sapagkat marami ngayon ang mga tao na para bagang nahihirapan, di umano sila na magpatotoo sapagkat di umano hindi naman sila marunong ng ganito. Yung pala, Pastor, na dapat na pagpapatotoo ay hindi nagre-require ng malalim na teolohiya. Ito ay simple sa pamamagitan ng pagbanggit ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Kaya ihinahayag ni Pablo ang kanyang buhay noong hindi pa siya nagkakaroon ng conversion, during the time na siya ay inabot ng ating Panginoon at sa panahon na siya ay nandito na sa ganoong kalalagayan. Simpleng patotoo lamang ito, Pastor, at ito ay epektibo. Yes. Kaya napakahalaga nitong ating pag-aaral, mga kaibigan. At sa ating pag-aaral ay ating pong napatunayan na talagang napakabuti ng ating Panginoon na nais po niya na tayo ay maging kasangkot sa pagsasaksi sa gawain dito po sa lupa. Ngayon ay amin pong iwanan sa inyo ang ilang mga napakahalagang mga bagay. Una po ay ating napag-aaral na nagsasaksi tayo para sa ating Panginoong Hesus. Para sa ibang tao, hindi para kanino man, kundi para sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, ating nadaanan na dapat tayong magsaksi na may kaakit-akit na buhay para magbunga ang mga ito, magbunga ng mga tao na tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Na puntuhan natin yan kanina, Pastor. At pangatlo po, na napakahalaga, kinakailangan nating ibahagi ang ebanghelyo sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Ito ang simple, subalit makapangyarihang paraan ng pagsasaksi. Kaya po, mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-aaral at sana po tayo ay pinagpalang muli sa ating pong pag-aaral sa linggong ito. Bago po tayo magpaalam, mga kaibigan, ay nais po nating hingiin muli ang panalangin kay Pastor at tayo po ay kanyang papangunahan sa ating pong pagpapanalangin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Pastor, tayo po ay manalangin ulit. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong pamamatnubay, sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita kasama ng aming mga taga-subaybay. Amen. Ipagkaloob po sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, maisakabuhayan namin ang inyong banal na salita, nang sa gayon kami ay maging epektibo ninyong mga manggagawa sa paghahayag ng kapangyarihan ng inyong biyaya, kung ano ang nagawa nito sa aming buhay, at nang magdala ito ng mga tao papalapit sa inyo at tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Amen. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-aaral sa Lesson 2. Kaya po naman ay nais po namin kayong anyayahan muli sa muli nating pag-discuss ng ating pong lesson sa pangatlo. Ang ating pong lesson sa susunod ay mayroong pamagat na pagtingin sa tao sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos. Napakaganda po nito, mga kaibigan, sapagkat ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa pakikipagkaibigan para sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa ating pag-aaral ngayon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito.